Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at pagbiyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras nito ay pasalamatan naman natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Binigyan po tayo pagkataon na ang kanyang salita ay maparating po sa atin para maging handa po tayo mga kapatid sa bawat araw. Hindi po tayo mapahamak sa araw ng kanyang pagparito ay talagang mayroon na parusahan at mayroon iligtas. Kaya yan mga kapatid ang dapat natin pahalagaan na malaman po natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, ano talaga ang utos ng Diyos na binigay po sa atin para po tayo manatili pong matatag sa ating pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat habang ginagawa natin ang salita ng Diyos ay napatunayan po natin na buhay talaga ang pag-asa natin. Dahil po na ang aral ng Diyos sa atin tumo po ng kaligtasan. Kaya nga ang sabi ng San Pablo mga kapatid sa 1 Corinthians in chapter 15 in verse 1 up to 2 na sa aral po mga kapatid tanda po natin ay naligtas po tayo, hindi po sa ating relihiyon, sa ating bansag, pastor, pari, tagapagturo, kung manampalatayang Christian, kung ang aral ng Panginoon hindi po natin panghawakan, sapagkat sa aral po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa 1 Timothy 15 hanggang po sa chapter 15 verse 1 up to 2. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangarap ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangarap ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So yan po mga kapatid, no? So napakahalaga po mga kapatid. Hindi pwede na baliwalain natin po ito sapagkat mas mahalaga po ito mga kapatid na binigay ng Panginoon Yesu Kristo ang kanyang utos sa mga apostol upang ibigay din sa atin. Kaya yun po ang dahil po sa ating pakikinig at pananampalataya ng salita ng Diyos, so yan po napapatibay ang ating pag-asa ng kaligtasan sapagkat habang ginawa natin ang mga utos ng Diyos, ito'y nagpapatunay na may kasiguruhan po tayo. At kaya, yan mga pindahilan na tayo po ay natili po na matatag, no? Na ating pumuwi sa salimutan, patuloy po tayo na nakikinig. Sapagkat alam po natin na ito po, ang salita ng Diyos, ang nagbigay po sa atin ng pag-asa at ito nag-ingat sa atin hanggang sa ating pag-alis sa salimutan o sa pagparito ng ating Panginoon, ang salita po ng Diyos. Kaya sabi ng San Pablo, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So kung hindi tunay pananampalataya natin, so mapahamak talaga tayo. Dahil po si Marcos talaga ay sumulat mga kapatid na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya parurusahan. So yan mga kapatid sinabi sa 16:16 dito po sa Marcos. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Yan po. Ang sasampalataya at mabautismuhan o magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya parurusahan, sapagkat hindi maganap ang bautismo kung wala kang pananampalataya mga kapatid. Kasi sa panahon ng Apostol Pablo na ito po isang bating na nais magpabautismo pero hindi kaagad binautismo ni Felipe, kundi tinanong siya na sabi ni Felipe, oo,
mangyari yon kung sumampalataya ka kang Panisos. Kasi pagkat ang bating nagmamadali na po ng magpabautismo. Pero ang sabi ni Felipe na mangyari yon kung sumampalataya ka kang Panisos. So ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. So dito po mga kapatid ay sinabi po na habang nagpapatuloy sila kapatid sa paglakbay, ito po sa 34 to 37 dito po sa Gawa sa Kabanata 8 talata 34 hanggang po sa 37. Ito mga kapatid sa panahon po ni Felipe, dahil talaga nagawa kaagad ang bautismo kung walang panampalataya ang bating. So kaya tinanong siya ni Felipe kung sumampalataya ka, maganap maaari yun kung sumampalataya ka. Sabi ng bating, pakinggan natin muna si Hallelujah, ang official na itong bating na Eunuco kung sa Bisaya, bating ito pong isang tao na kasakay po ng karusa na sinasamahan ni Felipe sa daan. At nahabang po na si Felipe po nangaral ng salita ng Diyos, ay gusto na ang bating magpabautismo siya. So dito po mga kapatid, pakinggan natin sa Gawa, Kabanata 8 Kabanata 8 talata 34-37. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa patayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Felipe sa kanya, paari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Hinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Amen. So ayan po maliwanag po ang Biblia kapatid na dahil po nagkaroon ng panampalataya ang isang opisyal kung bating naganap ang bautismo. Kaya hindi maganap ang bautismo kung walang pananampalataya. Kaya itong nagpabautismo na walang pananampalataya ay mawala pa rin sila sa landas ng Panginoon, sapagkat nagpabautismo sila na walang pananampalataya. Kasi may aral po ng iba na ang bautismo nagliligtas. Kaya dahil kaligtasan na hangang ng tao, nagpabautismo ka agad pero walang pananampalataya. So, ibig sabihin, wala kang alam kung anong aral nasa palatayanan mo. So, bago naganap ang bautismo, ay pinangaral muna ni Felipe ang salita ng Diyos. So, kaya mga kapatid, ang bautismo, ito po para po sa mga tao na may pananampalataya. Kaya yung walang pananampalataya nagpabautismo, mali pong aral. So, kung nagpabautismo ka sa pananampalataya mo, yun po ang tama. Pero kung nagpabautismo ka walang pananampalataya, dahil po na ang aral ng iba kasi ang aral mga kapatid, tandaan po natin. May nangaral po na ang bautismo nagliligtas. So iba po sa mga apostolis yan. Kasi ang sabi ni Marcos, ang sumampalataya at sumayat po. So, hindi sa bautismo naligtas tayo. Ang sumampalataya at mabautismuhan. So hindi mawala ang panampalataya. Kaya kung nagpabautismo ka na wala kang panampalataya, so hindi ka pa rin maligtas ng bautismo, sapagkat ang panampalataya sinasamahan po ng gawa. So kaya yung ibig sabihin na ang may panampalataya ay ginagawa nila ang kanilang napakinggan. Pero kung sa bautismo ka lang umaasa, bigo po, hindi po yun tama. Kasi ang panampalataya, hanggang umalis si Apostol Pablo sa salimutan na ito, dala-dala niya ang panampalataya hanggang siya umalis mga kapatid. Sa 2 Timothy, pakinggan natin mga kapatid sa 2 Timothy. Ito po si Apostol Pablo nagpapatunay sa 4 city mga kapatid, dito po sa 2 Timothy.
Pakinggan natin mga kapatid dito sa 2 Timothy. Ito po ang sinabi ni kapatid Apostol Pablo, na siya po ay hanggang siya umalis ay ang pananampalataya ay natili na sa kanya. Sinabi ito sa 4:7 sa pangalawang Timothy. Spusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. So nanatili akong tapat sa pananampalataya. So yun po. So hanggat po na naghintay po siya ng panahon ng kanyang pagpanaw, so nanatili ang pananampalataya niya. Sinabi sa verse 6 mga kapatid na siya po ay malapit ng pumanaw. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Diba? So pinaniwanag po ito kay Timoteo na siya po talaga ay sumulat na ang kanyang pakipagbaka, mga kapatid, puspusan, no? Puspusan siyang nakipagbaka. Spusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ayan po. Now, ang pananampalataya, ang sabi ni Apostol Santiago, patay ang pananampalataya kung walang kasamang gawa. Kaya hindi natin bautismado na ako, ligtas na ako. Kung bautismado ka ngayon, yung pamumuhay mo ganun pa rin, walang pagbabago. So, ang bautismo, nagpapatawad yon ng ating kasalanan. Pero ang kaligtasan natin, wala po sa bautismo. Kasama ang bautismo sa kaligtasan. Pero hindi sinabi na totally na kung nagpabautismo ka, maligtas ka na. Hindi po. Kasi ang bautismo, hindi po ang nangaral ang bautismo. Ang bautismo, pinapangaral. No? Pinapangaral yan mga kapatid. Paano ang bautismo? Ang bautismo, nagpapatawad. Ayan ang tama. Ang bautismo, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po ang tama. So kaya hindi pwede na, dahil po nasabi ni Pastor, ang bautismo nagliligtas, kaya hindi pala alam kung ano ang purpose ng bautismo, nagpabautismo ka agad. Pagdating ng ilang araw, wala na. Ganon pa rin na pumuhay kasi hindi na intindihan ano ang bautismo. Ang bautismo hindi nagliligtas, nagpapatawad. Iba ang pagliligtas. Ang kaligtasan nasa pagtupad ng utos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Santiago na kung may isang tao na nakakaalam ng lahat buong kautusan at labag ang isa, lahat po nalabag. So yan po mga kapatid ang ibig sabihin. Kung sabihin mo ngayon na ikaw talaga ay may pananampalataya, kailangan natin samahan ng gawa. Kasi yan po mga kapatid ang pinaka-importante. Sinasamahan mo ng gawa ang pananampalataya. Kaya Jesus Pablo, hanggat po siya umalis sa libutan, nanatili po siyang tapat sa pananampalataya. Now, yan po ibig sabihin. Kaya ang aral ng iba na ang bautismo ng ligtas daw, hindi po. Maliwanag, pakinggan na natin to dito sa Marcos 16:16. Napakaliwanag po dito. Hindi po ang bautismo ang nagliligtas, ang sumampalataya. At maliwanag po dito mga kapatid. Balikan natin para munawaan po natin ang sinabi po ng Biblia. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito, ayan po maliwanag po hindi po bautismo lang. Ang sinabi dito, ang sumampalataya, sasampalataya. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Di ba? Kasi hindi maganap ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Sinong tao na, kahit sinong tao siguro pilitin mo, pasanin mo, bautismo mo, hindi po yan magpabautismo kung walang pananampalataya. Tandaan po natin. Pero sa aral kasi, maaaring maligaw po tayo. Mayroon aral po na ang bautismo nagliligtas, kaya kahit walang pananampalataya nagpabautismo. Ibig sabihin, kung yun lang po ang aral na ang bautismo niligtas, nagpabautismo lang po sila. Pero ang ugali nila, ganun pa rin, walang pagbabago. So ang bautismo mga kapatid, hindi po ito paghugas ng mansa ng ating katawan. Ito po ay sabihin natin, pakikiusap sa Panginoon na hindi po tayo babalik sa makamundong pamumuhay.
at labag ito sa kalooban ng Diyos. Pakinggan natin mga kapatid sa 1 Peter sa chapter 3 verse 21. Pakinggan natin kung ano ang bautismo talaga. Kaya dapat mo naman natin ito. Huwag natin ito baliwalain. Ang aral kasi talaga hindi magkapareha. Kaya iba po ang pangunawa ng tao at iba din ang pagkamit ng kaligtasan. Ibig kaligtasan ating hinangad, mapahamak tayo sapagkat ang aral hindi magkapareha sa mga apostol. Ano ang bautismo? 3:21 sa unang Pedro. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So ang bautismo, larawan. Ibig sabihin, tulad ng salamin, makita mo lang yung mukha mo kung ano ang klase mukha mo kung may salamin. So kabahagi, pero hindi sinasabi na mga kapatid, kahit wala kang salamin, makita mo pa rin ang mukha mo. Hindi po, kabahagi. Kabahagi, ibig sabihin, makita mo ang tunay na mukha mo kung may salamin. Kasi kung tingnan mo mukha mo lang salamin, yung makita ang mukha mo, anong klase mukha mo. Pag may salamin, so, yan mga kapatid, kitang-kita mo ang iyong kasarian. Kung ano ang mukha mo, ano ang may piklat ba yun, mayroon bang mukha mo, may dumi ba, makikita mo yun. So, kabahagi, kalarawan. Ang sabi ng Pedro, ang bautismo, larawan. Kalarawan na, ibig sabihin kahawig kung mayroon kabahagi ang bautismo ng kaligtasan. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin. So ang tubig na ito, ang larawan ng bautismo nagliligtas sa atin. Larawan ng bautismo ang tubig. No? Ibig sabihin, ang bautismo talaga may kabahagi ito sa kaligtasan. Kaya ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang magawa ng bautismo? Nagpabautismo ka ngayon, iyong ugali mo hindi binabago. Kasi ang bautismo, bilang ito mga kapatid, pangako na talikuran na natin ang masamang pumuhay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So, diba? Ito'y pangako pala natin. Kaya, mayroong nagpabautismo, hindi nila alam ano ang purpose na ginagawa ang bautismo. Yan po ang sintro. Marami nagpabautismo, hindi pala alam nila kung ano ang ibig sabihin. Bakit nagpabautismo ka? Si pastor kasi sinabi na ang bautismo makaligtas daw, kaya nagpabautismo ako. Paano ka maligtas kung bautismo inasahan mo? Pero ang utos ng Diyos, baliwala sa'yo. Ay hindi ka pa rin maligtas. Kaya kung bautismo magagarantiya, mga kapatid, wala na itong mga utos ng Diyos. Kasi nagpabautismo ka na, ligtas ka na. Sabihin, kahit matulog ka na lang kumain, kasi bautismado ka na. Kasi sabi ni pastor kasi, ang bautismo nagliligtas. Iba, kahit na sabihin bautismado, Christian na sa kanyang pagpakilala ng Christian, pero ang ugali, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi na bagong direksyon ng pampanalita, madaling humusga ng kapwa, madaling mapuot ng kapwa, pero bautismado. Hindi kasi unawa ng aral. Kaya dapat ang bautismo, maunawaan natin ito. Ano ang purpose na nagpabautismo tayo? Nagpabautismo tayo upang mapatawad ating kasalanan. Pero hindi makagaranti ang bautismo na ikaw bautismado ka, hindi ka magkasala. Tandaan po natin yan. Lahat ng makasalanan ay sa dyablo. Yan mga kapatid, ang sinabi ni Santiago na kung mayroon isang tao nakakaalam ng buong kautusan, labag ang isa, lahat ay nalabag na. 2:10. Pakinggan natin Santiago. Ito sinabi ni Santiago mga kapatid, ating lingkod. Tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. Bautismo lang bang utos? Ligtas ka na sa bautismo? Yun lang ba ang sabi ng Panginoon? Na magsisi kayo at magpabautismo kayo, ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo, upang mapatawad niyo mga kasalanan at tatanggapin niyo ipagkaloob ng Espiritu Santo. Tapos na. Tulog ka lang kain, trabaho ka lang, punta ka ng sugalan, punta ka ng kahalayan, punta ka sa inuman, punta ka ng diskuhan, kasi bautismado ka na.
Kasi ang sabi ni pastor kasi, ang bautismo nagliligtas. Yun po ibig sabihin na kung aral natin iba sa mga apostol, pati tayo mapahamak. Tayo mga pastor, pinaka matindi ang hatol natin mga pastor, mga kapatid. Tanda po natin yan. Pinaka matindi ang hatol sa atin, no? Pakinggan natin 3:1, mga kapatid, dito po Santiago. Kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo, dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Di ba? Mas mabigat. Kasi madalas na magkamali. Tayo nagtuturo, tayo mga pastor, ingat tayo. Mas mabigat po ang parusa natin, no, sa mga nakikinig. Kasi nakikinig, ayaw sa aral mo, ginagawa nila. Pero ikaw nangaral, mas delikado po tayo nangaral. Mas mabigat ang parusa natin sa nakikinig. Kasi ginawa nila po ang ating aral. Kung maling aral natin, mali din sila. Sino po ang mapahamak? Yung gumagawa ng aral, ikaw na nangaral. Dahil sa iyo, kaya sabi ng Panginoon, kung isang tao na maging sanhi, no? Maging sanhi na manghihina ang itong aking mga tagasunod, kung mga manampalataya, mabuti pa talian ang kanyang liig, no? At itapon sa dagat. So, yan mga kapatid. Mahirap po mga kapatid kung sabihin natin na tayo may alam na yun pala, itong ating pumuhay ay hindi natin magagawa ang anuman ang kalooban ng Diyos. So kaya hindi pwede mga kapatid na sabihin natin itong ating pangangaral ng magandang balita ay masayang lang po. Kasi ang Biblia nang patunay dito na kung ito po ay isang tao sanhi, no? Sanhi ng pagkasala, mabuti pang hiktan sa liig ng bato at itapon sa dagat kung sanhi. Kaya kung nangaral po tayo, ikaw ang sanhi na matitiusod po ang manampalataya dahil po sa aral natin na mali, kasi yun po ang nakakasira ng panampalataya, yung aral na mali. Dito po sa Mateo 18:6, sinabi ng Panginoon Kristo habang siya kasama ng apostol. Pakinggan natin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Diba? So ganyan po. Kasi may mga aral po na nakakasira ang ating pananampalataya. So kung natin alam ito, akala natin basta nangaral ay sunod na sunod tayo. Hindi po, sapagkat may mga nangaral po na sinisira ating pananampalataya. So yan mga kapatid ang dapat malaman natin. Huwag hayaan natin nasira na pala ating pananampalataya kasi ating ginagawa, sinusunod na aral ay mali. Kasi tinawag po ni Apostol Pedro na itong mga huwad na guro. Pakinggan na lang natin mga kapatid sa 2 Pedro Kapitulo 2, Kabanata 2, Talata 1. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Masira talaga kasi kung magtanong tayo sa mga tao, brad, sister, mayroon kang panampalataya sa Panginoon? Siyempre, sagot, oo pastor, kaya nga, umanib ako sa iyo, kaya nga kami po ay sumama sa ministry na ito kasi may panampalataya po kami. Kung yung pastor na tuturo sa atin, huwad pala na guro yun. Kasi guro, tagapagturo tayo, pastor tayo. Kung mali yung aral, kung sayang yung panampalataya, kasi sira na sira talaga ang panampalataya natin sa mga aral po na hindi totoo. Kaya dapat alam natin na itong aral na ating ginagawa, mga kapatid, ay may basihan sa Biblia kung ito talaga ang dapat gawin. Kasi nasa Biblia po ang nagpapahamak, nasa Biblia din, mga kapatid, ang nagbigay ng kaligtasan.
Di ba? Nasa Biblia pa, pastor, ang nagpapahamak? Nasa Biblia po. Tulad ng magpapatay. Kung labagin mo yan, pumatay ka, o di mapahamak ka. Nakasulat na po yan, huwag kang papatay. Pumatay ka, di anong kabaligtaran ng huwag? Ginawa mo, di parusa. Nasa Biblia na po yan. Mapahamak po tayo. Kasi sinabi na magmangalunya, nangalunya din tayo. Di, alam mo na nasa Biblia na talaga ang kaparusahan, nasa Biblia na po ang pagbibigyan ng buhay na walang hanggang. Lahat po, mga kapatid, nasa Biblia po. Wala po tayong may dahilan. Nasa Biblia na po ang aral ng Diyos. Ikaw lang kung sundin mo hindi, nasa iyo na po yan. Basta may aral po. At yan po, mga kapatid, ang ating ginagawa ngayon, nasa na po, hindi masira ating pananampalataya. Kasi masisira ang pananampalataya natin dahil po ang ating sinusunod ay aral ng demonyo. Kaya tumalikod sa pananampalataya, so kaya sira na ang pananampalataya, tumalikod sa pananampalataya at ang sinusunod nila yung aral ng mga demonyo. Makinggan natin ha. Ito po sinabi sa 1 Timothy chapter 4 and verse 1 up to 2. Itong pananampalataya na, mga kapatid, sabihin natin sira. Bakit? Nampalataya ka sana, nasira kasi tumalikod ka sa pananampalataya. So yun po ibig sabihin, naging sira sapagkat tinalikuran pananampalataya at sumunod ka ng aral ng mga demonyo, mga tao mandaraya, walang konsensya. 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapandinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Yan po, espiritu ng demonyo, mandaraya, sinungaling, walang konsensya. Alam mo ba, itong sinasamahan mo ngayon, talaga ito ba hindi mandaraya? Ito ba talaga ay totoo na sugo ng Diyos? Kapatid, alam ba natin itong pastor na tuturo sa atin, itong mga pari, itong tagapagturo? Alam ba natin na yung aral nila ay may basihan? Ito yung ba talaga ang pagpaunawa ng Espiritu Santo? Kasi yung pagpaunawa ang kailangan dito. Nasa Biblia na nga ang pagkamit ng binulanggang, nasa Biblia din ang tao mapunta sa impyerno. Na itong mga tao na ito, tumalikod sa panampalataya, ang sabi ng Pablo sa huling araw na tatalikod ng iba sa panampalataya. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapandinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Kung nagturo ang demonyo, alam mo ba yung turo sa iyo? Galing ba yan sa Panginoon o galing ba sa demonyo yan? Dapat alam natin yung turo na ating sinusunod kung galing ba sa Panginoon o baka sa diablo po naturo yan. Di ba? Marami po ang sabihin natin ginawa na paraan ng diablo para maligaw tayo, para yung panampalataya natin sira. Sira talaga sa mga huwad na guro. Sisirain panampalataya natin. Kaya nga sinabi ko, mga kapatid, kung magtanong siguro tayo sa sanlibutan, kung may panampalataya ka, madali pong sagot, pastor, talagang sumampalataya po kami. Kaya lang, sisirain po ng demonyo ang panampalataya natin. Kasi ito po sila, mga taong walang konsensya. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Mga taong mandaraya, sinungaling, walang konsensya. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na kumpiyansa po tayo. Huwag tayong kumpiyansa. Mahirap na, mga kapatid, sa ating pag-alis sa libutan na ito, kapahamakan pala ating mapuntahan. Ayaw ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung hindi pa tayo mahal ng Diyos, pinabayaan na tayo. O sige, magpakalulong kayo kung gusto ninyo. Pero mahal tayo ng Diyos. Hindi po ginagawa ng Diyos ang tao para sa impyerno. Ang tao lang maimpyerno dahil ang tao humahanap ng sarili niyang paraan para magkasala. Pakinggan na lang natin sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 7, talata 29. Ito, mga kapatid, pakinggan natin. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Diba? Ikaw ang humarap ng paraan.
ang Panginoon gumawa ng paraan. Isinugo niya ang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Kristo, upang ipako sa krus para po na magkaroon tayo ng kaligtasan, kapatawaran na ating kasalanan. Ikaw naman ng paraan na gusto mo magkasala. Sapagkat hindi ka sumunod ng aral, yung ginawa mo, yung aral ng demonyo. Yung aral ni Kristo ang ating sundin, huwag yung aral ng demonyo. Kasi nangaral ang demonyo din. Kaya nga may bulaang propeta. Anong trabaho ng bulaang propeta? Natutulog ito? Hindi. Yun ang misyon ng Diablo. Iligaw ang tao sa limutan. Napakarami pong tao na nalina ng Diablo. Parang buhangin ng dagat. Pakinggan natin kung gaano karami po ang nalina ng Diablo. Pahayag chapter 20, verse 8 up to 10. Ito po ang araw ng digmaan na Armageddon. Ito na po ang sinulat ng Biblia na labanan ng Panginoon Kristo at ng kampon ng Diablo. Pakinggan natin to. Kasi biblical po ito. Mabatid. 8 nga to sa 10 sa Pahayag chapter 20. Kabanata 20 talata 8 hanggang sa 10. Ito ang panahon na kapatid ng pagtapos ng lahat ng tao sa sanlibutan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Tingnan mo, ang matitipon ng Diablo sa araw ng labanan na Armageddon, kung araw ng Panginoon, parang buhangin ng dagat ang nalina ng Diablo. Sabihin natin ngayon, tama na ito pastor, liyong ko pastor, tama na ito aking panampalataya pastor, sigurin lang po natin. Baka makasali tayo sa labanan na ito. Nang ipon lang ang Diablo para isa lang sa labanan. Ikaw gusto mo. Nang ipon ang Diablo para isa lang sa anong labanan ang mga tao. Ito pong espiritu ng bulaang propeta ngayon. Biblical ba pastor? Biblical po mga kapatid. Pahayag 16. Mga kapatid, biblical ito Ito po napakahalaga. Pahayag chapter 16 in verse 13 to 14. Yan po ang sinabi Biblia. Nag-ipon lang ang Diablo para sa labanan na ito. So ngayon, ang bulaang propeta, natutulog ang bulaang propeta, tulog-tulog tayo, pero ang bulaang propeta, ang trabaho ng Diablo, hindi natutulog po. Nagligaw ng mga tao sa libutan para itapon tayo sa impyerno. Tanda po natin, verse 9. Ay hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal. Kakalat sila sa buong mundo. Sabihin natin ngayon, baka yan pastor, doon lang sa Babylonia, kasi Babylonia, yun po ang baluarte ng Diablo, ang Babylonia. Diyan po ang trono ng Diablo, ang trono ng Diablo, Babylonia po. Pero ngayon, maraming Christian dyan sa Babylonia, marami pa kasi hindi pa panahon ng paghatol. Hindi pa panahon ng pagparusa. Pero may mga tao dyan sa Babylonia na mga lingkod ng Panginoon. Yan mga kapatid. Kaya nga sinabi po sa Pahayag chapter 18 verse 4 na lumabas ka sa Babylonia, bayan ko. So dahil po ang Babylonia, yun po ang trono ni Satanas. Pero hindi pa yan ngayon nahayag kasi may mga tao pa mga Christian dyan. Pero actually, sa last day, kung last judgment, dyan po buksan ang impyerno. So yan mga kapatid, hindi natin, ito biblical lang ating pinapangaral. Mayroon tayong basihan sa Biblia na ang Babylonia, nandyan po ang usok ay magpailang lang, magpakailanman sa Babylonia. Pero hindi pa yan yun, kasi may mga Christian pa dyan, may mga naglingkod pa sa Panginoon. Pero sa araw na po na isagawa ng Panginoon ang kanyang mga salita, yung Babylonia na yan, mabukas na po yan. Yan ang tinatawag trono ni Satanas. So kaya mga kapatid, kaya nga, nislang Biblia na sinakayan po ng babae ang halimaw na 7 ang ulo, 10 sungay, yun po ang dragon, no? Pero yun po ang Babylonia. At ang nakasakay mga kapatid, yung babae na tinawag Babylonia, at sa ilalim diyan ang trono ni Satanas. Pero hindi pa yan buksan hanggang ni matupad ang lahat ng kasulat sa Biblia, at kung matupad na, mabubukas na talaga yan, at mawala ng lugar Babylonia, at nandyan na po ang usok, pailang lang magpakailanman. So pag sinabi magpakailanman, nandyan pala itatayo ang impyerno na buksan ng Panginoon. Diyan itapon ang lahat ng mga kasalanan, mga taong suwail, mga bulaang propeta, itong halimaw
nagpatik ng 666, isasama dyan at saka ang diablo, mga kapatid. Dito, ang sinabi sa verse 10. At ang pinakamamahal na lungsod, pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit, at mamamatay silang lahat. Wala na matira. Pauulanan ng Diyos ang buong sanlibutan ng apoy mula sa langit, mamatay silang lahat. Kasi ito na po ang last day, ito na po, gagawin na po ang hatol dito. Ito mga kapatid, ang panahon na gawin na po ang hatol. Uupo na sa trono ang Panginoon Jesucristo at isagawa na hatol dito sa sanlibutan na ito. Pero mga kapatid, tandaan po natin, dapat alam natin ito ngayon sa ating panahon na itong nangaral po sa atin, itong mga huwad na guro, itong mga tao nagtuturo ng kasinungalingan, walang konsensya, dapat alam natin ito. Iba ka ngayon, yun sinasamahan natin kasi hindi pahayag po ang gawaan ng diablo. Ibig sabihin, talino ito ng Diyos. Na malaman natin itong mga nagkapagamit ng pastor, papanggap ng mga pari, pagturo, kaysa mananampalataya, alam natin sapagkat ang sabi ng Panginoon, makilala natin sila sa kailang mga gawa. Makilala sa gawa. Kaya maraming papanggap pero ang gawa, ganun pa rin. Wala pong pagbago. Kaya yun po tinatawag mga bulaan, mga sinungaling. Paano makilala? Sa gawa. Pakinggan natin mga batid, dito sa verse 10 naman, ang sinabi po dito na doon po itapon na po sa impyerno. Tandaan po natin ang diablo sa last day din gawin na po ang hatol. Ito na po. Dito buksan na po ang impyerno at sino po ang mga namumuhay po ng masama na doon po sa kaliwa, yung kambing na sinabi ng Banal na Aklat sa Mateo 25 and verse 33. Yung kambing sa kaliwa, yung tupa sa kanan, na iba walang ibang matuwid. Verse 10. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Diba? Magpakailanman. Pero, wala na. Mamatay na ang lahat ng tao. Sumitan ang apoy mula sa langit. Uulan ng apoy mula sa langit. Patay ang mga tao. Wala kang matakbuhan. Masusunog ang lahat ng bagay nga sa salimutan. Saan ka magtago? Pagka wala ng langit at lupa, ito mawala sa tindi ng init. Sa tindi ng init mga kapatid, yun ang dahilan bakit mawala ang langit at lupa, dahil po sa init. Pakinggan na lang natin to mga kapatid. Ito ang panahon na isagawa na po ang hatol. Mawala ang langit at lupa sa tindi ng init. 2 Peter, pakinggan natin mga kapatid. 2 Peter chapter 3 in verse 10 up to 11. Yan mga kapatid, pakinggan natin. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Dapat. Ito mangyari daw, masusunog. Maliwanag po ang masusunog ang lupa at mawala ang lahat na nasa lupa. Masusunog. Mga kapatid, napakadelikado po. Lahat, langit at lupa, 12. Ang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit, ayan po masusunog ang langit, lupa sa tindi ng init. Tindi po mga kapatid, maliwanag po apoy, masusunog. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ayan po dahilan, bakit masunog? Ikaw, saan ka magtago? Saan ka kasi? Wala kang matunong ang lupa, masusunog ang lupa. Saan? Sila ng lupa, sunog ka pa rin. Wala kang matagpuan. Ito na po ang huling galit ng Diyos. Tapos na po ang lahat. At isagawa na po ang hatol. Ayan. Pili ka lang anong gusto mo. Sunod ka ng sunod na mga aral na wala pong basihan. Hindi ko sinasabi na ako po ang tama. Pero pakinggan lang ninyo ang aral natin.
Kayo na po mag-probe, kayo na po ang husga kung nagsinungaling ako sa inyo o nagsabi ako ng totoo. Hindi ko masabi, totoo ang sinabi ko. Kayo na po ang husga. Kung totoo ang ating pinapangaral, may basihan ba na pangunawa ng Diyos o pangunawa ng Diablo? Kung pangunawa ng Diablo, kayo makinig sa akin. Kung pangunawa ng Diablo ito. Pero ako po yung sumampalataya. Galing ito sa Diyos na pangunawa. Kasi ang Biblia po nagsasabi ng totoo. So ito po, pinapahayag lang po natin. So nasa inyo na po yan. Basta, ang mahalaga, pinapangaralan namin ang salita ng Diyos bilang pastor. So sa inyo, saan kayo talaga pabor? Pabor kayo sa relihiyon? Pabor kayo sa iyong karunungan? O pabor tayo sa katotohanan na iyong napakinggan? So maraming salamat po sa lahat mga viewers natin listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook na may kapayapaan habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod Kristo Jesus, Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International. Sitting to us, grace, mercy, in peace. Be with you, Jesus Christ. Amen.